Ayun, what's up guys? At welcome back sa ating YouTube channel. Guys, today's video guys, meron tayo ditong isang computer. Gagawin natin siyang PC server ni Ado Paisop. Gagamit tayo ngayon guys ng bootable USB. Alright guys, punta tayo sa ating computer. Mag-download tayo ng Ubuntu 18 server para maging PC server. So okay, punta tayo sa ating computer. Guys, ito yung SD card natin. Format na natin yung SD card natin. So ayan, na-format na siya. Ngayon, punta tayo sa Google. Download natin yung Ubuntu 18 server download. Okay, enter natin siya. Ubuntu 18.04.6 Bionic Beaver. Okay, tapos itong 64-bit PC AMD 64 server install image. Click natin siya. Download. Ito ay 969 MB mga kadiskarte. So bale, okay, download na, no? Ayun, punta tayo sa kesa natin to. Punta tayo sa bale na Etcher. Ito. Open natin siya. Bale na Etcher. Okay, tapos flash from file. And then punta tayo sa download. Click natin tong Ubuntu 18.04. Okay, open. Ayan na siya. And then dito sa select target, syempre yung ating SD card. Ito. Mass storage device USB. Nasa 6. Okay, select lang natin siya. Select. So ito na. Then flash. Basta natin. Click flash. Okay, may lalabas ng ganito. Windows Command Processor. Yes lang. And 60% na yung ating flashing, no? So, yan guys. Finish na siya. Complete na. Ayan, complete na yung ating ano. Ayan, na-install na natin, na-plus na natin yung Ubuntu 18 sa ating SD card. Lagyan natin siya dito. Okay, itong cable niya, VGA, yung kanyang LAN cable, papunta yan sa ating ISP. Saka itong mouse and keyboard. And then yung ating USB SD card na naka-flash yung Ubuntu server natin. So mamaya lalagyan natin to ng access point na naka-USB to LAN. Pero sa ngayon pwede namang hindi natin lagyan. So okay guys, buhayin na natin yung ating computer. Ngayon, yung BIOS niya. Punta tayo sa advanced mode. Kung ganito yung BIOS settings nyo guys, punta kayo sa advanced. And then dito sa APM, naka-power up yun guys, no? On natin siya. On lang natin. Yun, naka-on na siya. Punta tayo dito sa boot menu. Okay, yan yung ating SD card. So ito naman, 64 gig. Ito yung ating mSATA. Click natin to. Yan. So ayan, magre-restart yung computer natin. So ito na. Enter lang natin yung language. Enter lang. Install Ubuntu server. Install. Install lang natin. Enter lang natin. Yan, nag-uumpisa na siyang mag-install ng ating Ubuntu. Ayan, nag-install na siya guys. So wait lang natin siya. Select natin yung English. Enter lang. Eto. Pwede tayo dyan na ano. Continue without updating. So enter. Layout. English US. Okay, i-done lang natin. Done. 192.168.213. Okay, done lang. Ito sa baba. Sa baba. Click done. Proxy address. Done lang. Mirror address. Done lang. Arrow down lang hanggang sa makarating dun sa done sa baba.
Okay? Ayan. Enter natin yung done. Wala tayong gagawin dyang iba. Okay? Enter done. Continue lang tayo guys. Enter. So, gawa tayo ng server name. Kulin. Okay? Your name, server name, ganun pa rin. Yun pa rin yung ating server name. Pick username. Username ko, ganun pa rin. Choose a password. Yung password, ganun pa rin. Ganun din. Then, confirm your password. Okay. And then, click done. They're done. Okay. Check lang natin tong install OpenSSL server. Dito tayo sa baba. Click done. Tapos dito, wala tayong gagalawin dyan guys. Baba lang tayo sa baba. And then, enter done. Okay. Installing na yung OpenSSL server. Installing security updates. Wait lang natin matapos yan guys. Okay, hintay lang natin siya guys. Medyo may katagalan mag-install. Tsaga-tsaga lang mag-antay guys. Tsaga-tsaga lang sa pag-antay. So ayun na guys, kapag ganito, nakita nyo ng ganito, restoring app configuration, okay na. Click nyo yung, enter nyo yung reboot guys. Reboot now. Okay? Enter. Please remove the installation medium. So, sabi, tanggalin lang daw natin yung ating USB. Ito, tanggalin natin. Tandaan lang. Okay? And then, press enter. Enter natin. Yun. Re-reboot yung ating computer. Hintayin natin siya mag-reboot. So, login tayo. Login tayo. Type natin ating username kanina. So, yan ang username natin. Enter. Tapos, yung password natin, type din natin. Hindi mo makikita yung password yan, guys. Password na tinype mo. So, pagkatapos mo ma-type yung password, so, enter lang. So, yun. Okay na. Ngayon, ito yung ating IP address. Guys, no? 192.168.100.213. Ngayon, kung hindi ito nag-appear guys, kung walang nakasulat dito na IP address, kasi tatandaan natin to guys, no? So, ito yung gagamitin natin sa pag-input ng command gamit ang PATI. So, papasok tayo sa IP address. Ngayon, kung hindi ito lumabas, pwede tayong mag-type dito, IP space address. Enter. Eto, iNet. So, iNet 192.168.100.213. Okay? So, tandaan natin yung IP address, guys. Eto, may command dito na i-input natin dito, guys. Pero para mapadali yung pag-input natin ng command, para copy-paste lang tayo, gagamit tayo ng PATI dito sa ating isang computer, no? So, yan. Diyan, open natin yung yung PATI para mag-input ng command dito sa ating ginawang server. Para ma-check natin na active yung SSH neto, pwede natin i-type dito yung systemctl. Okay? Systemctl space status space SSH, enter. So, ito guys, no? Nakalagay dito active running. So, ibig sabihin, okay yung ating SSH. Pwede natin siyang ma-remote gamit ang ating isang desktop using PATI. So, itong isang computer natin guys, yung kanyang connection sa isang network lang siya, no? Para mapasok natin itong ating PC server, no?
So, punta tayo sa PATI. PATI. Open natin. Punta tayo ngayon sa SSH. So, ito na siya. Type natin yung IP address. Kanina, no? So, 192.168.100.213. And then, open. Accept lang. So, yan. Accept lang. So, login tayo. Username. Naka-caps lock. Maliliit na letter lang. Kulin. Enter. Password is Kulin din. Enter. So, yun. Okay. Dito na yun. Ngayon, mag-i-import tayo ng command dito. Punta tayo sa website ni Ado. Sa adopysop.com. Ito. Siya. And then, click build guide. Documentation. Dito sa Ubuntu server. Ito na yung installation guide ni Ado. Okay. So, punta tayo dito sa wait lang guys ha. Punta tayo dito sa taas. May nakalagay dito guys. For the old guide, visit ito. Right click nyo lang. Tapos open link, a new tab. So, yun. Punta natin dito. Paba tayo guys. So, ito yung command line ni Ado, no? So, copy paste lang natin siya. Copy paste. Copy. Punta tayo sa PATI. Then, paste. Right click. Right click lang guys. So, ito na. And then, enter. Enter. Ngayon, naghahanap siya ng password niya. So, enter lang natin yung password natin. Kulin. Enter. Okay. Natin siya mag-done. So, okay. So, okay guys. Dito tayo sa pangalawang command. So, ito. Highlight natin. Ctrl C. Punta tayo ngayon sa PATI. Right click. Okay, andyan na siya. And then, enter. Okay. Punta tayo sa pangatlong command. Ito. Highlight natin siya. Copy lang. Punta ulit sa PATI. Right click dito. Then enter. Okay. Mission warning. So yan. Saan na tayo? Pangatlo, pang-apat. Pang-apat ito. Highlight natin yung pang-apat na command. Copy. Punta tayo sa PATI, right click. So ito yon, and then enter. Okay, wait natin wag mag 100%. Yun. Yun. Ngayon, tapos na tayo sa pang-apat. Next natin to. Sudo. 1, 2, 3, 4, 5. Copy. PATI. Paste. Enter. Okay. Pang-lima, no? Ito yung pang-limang command line, no?
So yun. So wala namang error. Nakalagay dito guys, if an error show package Python pip is not available, try this. So wala namang error guys. Proceed tayo dito. So same din dito guys, no? Itong apat na command na to. Pag walang lumabas na error, kapag hindi lumabas to, sabihin goods, huwag nyo na tong i-install ito. Huwag nyo na tong i-install sa PATI. So proceed na tayo dito sa panglimang command. And then kapag walang error sa pangalimang command, proceed na tayo dito. Okay? Ito na yung pang-anim na command na i-copy paste natin, no? Okay? Highlight lang natin siya. Copy. Punta sa PATI, right click, and then enter. Yun. And then last na command is ito. Highlight, copy, punta sa PATI, right click, enter. .1.1 yung version nito guys. Yun. And then, so okay guys. Tapos na yung ating pang-pitong command. So, pang-pito to. Ngayon, dito na tayo. Enable and start AutoPython service. So, ito yung command para ma-enable na yung ating in-install na AutoPython. So, ganun pa rin. Copy. Punta sa PATI, right click, paste. And then, pangalawang command, copy, PATI, right click, and then paste. So, yun. Yan mo to sa guys, nag-reboot yung ating nag-reboot yung ating Ubuntu server. Yan, nag-reboot na siya. Okay? Wait lang natin siya mag-reboot. Tapos may ito guys. Login ulit tayo. Kulin. Login. Password. Kulin. Enter. So ito guys. Hindi nagbago yung IP address niya, no? 192.168.100.213. So okay. Ngayon guys, punta tayo dito sa ating computer. Pwede na nating i-cancel na yung ating PATI. And then, open tayo ng bagong tab. Pasukin natin yung IP address. Dito, 192.168.100.213/admin. Okay, and enter. System repair and upgrade. Start. System repair and upgrade. Okay. So, reboot. Reboot natin. So, yun. Nag-reboot. Nag-reboot yung machine. Yan, nag-reboot siya. Okay, login. Ayun. Okay na guys. So, ito na. Ngayon, gawa tayo ng password dito. Yung ating password. Confirm password. Wait lang. Save and changes.
Dito tayo sa select board. Okay. Dito sa select board, isi-select natin ay generic x64 machine. Okay. Save. And then sa 1, click natin tong set as 1 interface. Save. Yun. Ayan guys. Okay, dito tayo sa 1. Ayan. So yung 1 natin, nag-error. Kasi wala pa tayong nilagay dito na access point. So kailangan lagyan natin siya ng access point. So kailangan natin dito ng USB to LAN. Okay? Ito. USB to LAN. Okay. Saksak natin dito. Ang dahilan guys, bakit gumagamit tayo ng USB to LAN, dahil yung ating computer ay isa lang yung LAN port niya, no? Isa lang yung LAN port ng ating computer. So kaya gumagamit tayo ng USB to LAN. Now ito guys, naka-config to as AP access point. So ngayon, lagay lang natin siya sa LAN 1. Okay? Tapos lagay natin yung adapter niya. And then on. Okay? Hintay lang natin mag-boot up yung ating access point. Okay? So dito balik tayo sa ating computer. Okay, balik na tayo sa admin dashboard. Set as 1. So, save changes. So, ito na guys. Punta tayo dito sa alias. Alias natin is Kulin. And then, lakayan natin. Okay? Kulin yung alias. Dito sa maximum hops allowed, dito natin ilagay 1 para ma-prevent natin yung pag-share. No? Tapos dito sa dynamic IP address, tayo dito guys dynamic IP address, disable or uncheck dynamic IP address. So dito sa dynamic IP address, nadan natin guys, no? So balik tayo, dito tayo sa interfaces. Okay, tayo sa Kulin. Itong dynamic IP address, yan, i-uncheck natin. So yung dynamic IP address, start tayo sa 10.0.0.1. okay, 10.0.0.1. And then yung set network prefix niya is 20. So dito lagay natin 20. Okay? Yan. 10.0.1 20. Sunod, use system DNS server. So check natin yan. Naka-check naman. And then check enable DHCP server on this interface. So check natin to. Yan. And then dun sa DHCP poll start nya, mag-umpisa tayo sa 10.0.0.10. Pwede natin tong i-copy. Kopya natin to. Copy. Dito paste. So yan. Sa DHCP poll start 10.0.0.10, dito sa DHCP poll end ay ito naman 10.0.15.254. So copy lang siya. Tayo, paste natin dito. And then nakalagay dito, click changes button. Okay?
Click save. Alright. Yan. Okay. Now, nakalagay dito, please restart the machine in order for the new settings to take effect. Reboot. Reboot yung machine. So, tingnan natin dito sa ating, yan, magre-reboot siya. Okay. Yan, namatay. And then, magre-reboot siya. Alright guys, pagkatapos mag-reboot, login tayo dito sa ating Ubuntu server, no? So, login tayo. Wait lang guys, ha. Password Kulin. Kulin login. So, okay. Enter. And then password. Enter. So, yung IP address natin guys, yan, hindi pa rin siya nagbago, no? Ayan, hindi pa rin nagbago yung IP address natin. So, punta tayo dito guys sa ating computer. So, ito, refresh lang natin. So, hindi nagbago yung ating IP address. So, ganun pa rin. Punta tayo ngayon sa, dito, sa wiki.adopaisop.com. So, meron pa tayong gagawin dito guys na command, no, dito sa database. So, punta tayo sa PATI. Open ulit yung PATI, SSH. Tapos, type natin yung IP address, 192.168.100.213. And then, open lang. Login tayo. Kulin. Enter. And then, password. Kulin. Enter. So, eto na siya guys, no? Ngayon, enter natin tong command na to. Okay, highlight lang natin siya. Copy. Pa tayo sa PATI. Right click. And then enter. And then, yung pangatlong command, ito. So, copy. Punta tayo sa PATI, right click, and then enter. And then, third command, highlight, copy, Ctrl C. Punta tayo sa PATI, right click. Oh, kailangan ng password. So, type natin yung password. Okay. Password for Kulin. Okay. Copy ulit natin. Yung third command. Copy. Dito sa right click. Ito. Enter. Enter. Wait lang natin guys na mag successful. So, successful naman guys, no? Yung ating third command. Ngayon guys, ang nakalagay dito, if the above command failed, try mo tong itong command na to. So, wala naman. Hindi naman nag-fail. So, okay na siya. Pwede na natin i-cancel tong ating close na natin yung PATI. Okay, na-close na natin yung PATI. Punta tayo dito sa ating admin dashboard. Ang nakalagay dito, reboot the machine. Okay. Reboot the machine, then web admin system security database connection settings, yun, baguhin natin to, pasukin natin to sa admin. So reboot muna natin yung machine. Reboot. Ay, tingnan natin sa ating server, magre-reboot siya.
Mabilis lang pala mag-reboot yung PC server ni Ado. Yan, reboot siya. Yun, na-reboot na siya guys. Ngayon, balik tayo rito sa ating admin dashboard. Refresh lang natin. Okay. Punta daw tayo sa System Security Database Connection. So, punta tayo dito sa System Security. Okay. So, ito guys, ito sa database connection, nakalagay dito, ang database type, lagyan natin ng Postgres. Yun. Postgres. Okay. And then, yung host IP is localhost. Host IP is localhost. Type natin localhost. Alright. And then, support number, database name, database name, database name. Ilalagay natin ay Adobe PySop. Okay. Adobe PySop. Sa database name, sa username, Adobe PySop. Sa password is Adobe PySop. Adobe PySop. Adobe PySop. Double check. Database name, Adobe PySop. Adobe PySop, Adobe PySop. Save changes. Okay, settings save successfully. So, ito na yun guys, no? Ito, open natin yung PuTTY ulit, no? And then, tingnan natin dito sa last na command to make sure to disable SS service. This is very important to prevent hackers from accessing your machine. To disable the SSH server, just type yan. Okay? So, copy natin. Copy. And then, punta tayo sa PuTTY. Right click. Enter. Okay. Nakalagay sudo disable SSH server. So, password. Type natin password. Enter. Okay. So, na-disable na yung ating SSH. Alright, guys. Try natin mag-connect sa ating Piso Wi-Fi. Piso Wi-Fi na gamit ang PC server. Okay? Tayo sa Wi-Fi. Then, Colin Piso Wi-Fi Outer 5G. So, ito yun. Connecting. So, connected. Ayan. Punta na siya sa yun. Close natin yung pop-up banner. Ayan. So, ito na yun, guys. So, yan na yun. Ayan. So, yun na yung ating PC server, Ubuntu server, no? So, yan na yung ating Ubuntu server na naka-USB to LAN. Yan. So, try natin mag-buy Wi-Fi. Wi-Fi data kasi naka-ano pa to, naka-default Wi-Fi time. So, yan. Wala pa tayong coin slot kaya di tayo makapaghulog. So, cancel natin. So, yun guys. Okay na yung ating Ubuntu server. Piso server. Yung ating guys, ating server, PC server, ay naka USB to LAN. So, yan guys, no? So, naka USB to LAN siya. Ayan. So, gamit tayo dito ng IoT na mga modem. So, naka USB to LAN. Ngayon guys, pwede natin siyang gawing VLAN. So, meron tayo dito 5v5 na naka-VLAN 22 na. Okay? Para maging
pwede natin gamitin yung sabay na LAN, naka USB to LAN, at saka naka VLAN. So, dadagdag tayo ng interface. Alright guys, magawa tayo ng VLAN interface para dito sa ating PC server. So, gagawa tayo ng VLAN interfaces. So, alias natin is, pila natin siya na VLAN 22. Pila nating malaking letters, VLAN 22. Okay. Enable captive portal. Wait lang. Yun. So, maximum hops niya is, lagyan natin 1. And then, ito sa parent interface, ito. Click natin to. VLAN tag ID 22. Then, uncheck natin yung dynamic IP address. Dito, ang static IP address niya is 20.0.0.1. And then, yung prefix niya is 20. Okay? So, naka-check yung system DNS server. Tapos, check natin yung enable DHCP server in this interface. So, yung DHCP poll start is 20.0.0.10. And then, yung poll end niya is 20.0.15.254. Okay? So, tingnan nga natin dito sa ginawa nating bridge, Kulin. Network prefix niya 20, then 15.254. Network interface. So, ito na yung ating, right guys, ito na yung ating USB to LAN. So, ito naman yung ating VLAN. VLAN 22. Enable captive portal. Okay. Dynamic IP address 20. Okay. So, dito tayo sa interfaces. Dito tayo guys sa interfaces. Then, create bridge tayo. Dito sa bridge, lagay tayo dito ng interface alias. Gawin nating bridge Kulin. Okay. Bridge Kulin. And then, yung maximum hops niya is 1. Okay. Tapos, naka-enable captive portal siya. Select lang natin port na to. Itong ating i-bridge. Check lang natin to. So, uncheck natin yung dynamic IP address. No? Uncheck lang natin siya. Tapos, yung use system DNS server. So, yun pa rin. Naka-enable yung ating DHCP server. So, ito pa rin guys, yung gagamitin natin na IP. Hindi natin siya babaguhin. So, create bridge. Okay? Ka-create bridge na tayo. And then, reboot ating machine. Okay. Hindi natin mag-reboot. Right guys? Okay. So, nagre-reboot na yung machine natin, no? So, naka-USB to LAN pa rin tayo, no? Naka-USB to LAN. Okay. Tayo. Refresh natin kung na-reboot na. System is starting up. So, yun. Okay, naka-create na tayo ng bridge. So, ito yung bridge natin. Wait lang. So, ito yung bridge natin. Bridge Kulin.
So, yan, bridge cooling, enable captive portal, ito yung na-bridge natin, dynamic IP address. Tapos DNS server naka-check, enable yung ating DHCP server. Okay. So, punta tayo dito sa status. Ayun, naka ano siya. Okay. Naka-bridge. Ayan, bridge cooling na yung ano natin dito. Ngayon, itong USB to LAN natin, tatanggalin natin siya. Lipat natin siya sa VLAN. Okay? So, lipat natin siya sa VLAN. Ito yung ating 5v5. So, patayin muna natin yung ating USB to LAN. Lipat natin siya sa 5v5 sa VLAN kung makakakonect tayo sa portal niya. Okay, dito. And then, ayan. Okay. So, dito na siya sa ating 5v5 nilagay, no? Yung ating USB to LAN, naka-disable na siya. Yan. Naka-VLAN na siya. So, hintay lang natin mag-ano yung ating mag-reboot yung ating 5v5, no? So, yan. Enable na yung LAN 1 sa LAN 2. Hintay natin yung WLAN. So, dito sa ating yan, bridge cooling. So, yan. Okay na yung bridge cooling. Naka 5v5 tayo. Okay? Ngayon, try natin mag-connect sa sa 5v5 sa VLAN natin. Okay? Tayo sa Wi-Fi. Cooling piece Wi-Fi 5G. Connecting. Yun, connected siya. Okay. Yan, nakakonect tayo guys. Pero ang ating IP address, ang ating 10.0.0.1. So, yun yung ating IP address sa VLAN at saka sa USB to LAN. So, ito guys, pwede natin yan pagsabayin ng USB to LAN saka VLAN setup. Ngayon guys, itong system natin ay pwede natin siyang i-update. Okay. Nandito tayo sa device, guys, no? Check for updates. Yun, may 5.1.5 na siya, guys, no? Yan. 5.1.5. Ang ating version ay 5.1.1. So, naka 5.1.5. Update natin siya. Install natin. Update na rin natin guys yung ating PC server. Software updates download successfully. Please reboot the machine to install new updates. Okay? Reboot natin. Reboot the machine. Ayan. Na? System updating. Do not turn off the machine. Alright. So, ito na yun guys. Na-update na natin siya. Tayo sa admin. May profile. Ayan. Check lang natin to. View system logs, view device information, view manage system schedule settings. Save lang. Okay, save. So, ayun na. Kita na natin yung device information. So, ayan, naka 5.1.5 na siya. So, ayun guys, natapos na yung ating pag-setup ng PC server natin sa AdoPySoft. So, mula sa USB to LAN, ginawa natin siyang VLAN. And then, ginawa siyang nag-create tayo ng bridge para pwede natin gamitin yung USB to LAN saka VLAN. Pwede natin pagsabayin. So, tapos, in-update na rin natin siya mula sa 5.1.1. Update na rin natin siya sa 5.1.5. So, yun lang guys. Medyo mahaba yung video natin guys sa pag-setup ng PC server, no? So, ganoon talaga. May kahabaan talaga guys. So, maraming salamat guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Goodbye. Peace out.